Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na po ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Right, thank you very much po. So topic natin po to this video, sa politics tayo guys. Mike Abe, pinare-resign si Senador Idol Robin Hood Padilla. So and guys, may bagong vlog na naman itong si Mike Abe. So, ito, binigyan kasi ng halimbawa ni Mike Abe, si Senador Subiri. So, kung maalala nyo guys, mga 2011 yun, 12 years ago, nung tumakbong senador itong si Subiri, at nagkaroon ng issue na sinasabi na may pandadaya daw. Siya kasi number 12 siya, at number 13 si Coco Pimentel. Kasi yan ang dalawang naglalaban sa bandang dulo, di ba? So, nung pagkatapos ng election, so may umuugong na balita na nandaya daw itong si Subiri. So, pero ganun pa man, kahit sinasabi yon, siya pa rin na pinroclaim ng COMELEC. So, umaga, siya rin nang umupo, at si Pimentel, natalo siya, hindi siya yung umupo. Pero after 4 years, na panunungkulan niya dahil walang tigil. Naalala ko pa nun eh. Walang tigil ang issue na binabato sa kanya ng daya siya. So siguro dahil hindi na nga niya kaya, di ba? Pati yung pamilya niya nasisira daw. Dahil sa ganitong issue, kaya pinili niyang mag-resign. Mamaya paparinig natin na pinirinig ni Mike Abe yung speech ni Subiri nung panahon na yon. So nakalap pa niya guys, talagang interesado ito. So, yun na nga. Tapos, nung nag-resign siya, pumalit na si Coco Pimentel. Pero after noon, at tumakbo ulit si Subiri, nanalo na. Dahil nakita yung prinsipyo nga naman. Yung out of delicadeza, di ba? So, alam nyo naman, dito sa ating bansa, yung mga politiko, kahit out of delicadeza na, kapit ko pa rin. Na kumakapit pa rin sila, kahit malalaking issue. Ano ba yung mga malalaking issue? Ito, mga nakaraan lang, di ba? Yung sa DOTR, Love the Philippines, itong si Prasco, di ba? Anak ni Gwen Garcia, ng gobernador ng Cebu. Di ba? Nung nilabas yung fake video, guys, naalala nyo? Trending yun. Di ba? Gusto ng tao, mag-resign na siya, mag-resign ka na. Kasi nga, bakit pinake yung video? Hindi naman pala dito sa ating Pilipinas. Pinopromote niya, di ba? Merong UAE, merong Vietnam, merong Thailand. So, kahit ganun na kalaki yung damage, actually, napahiya na tayo buong Pilipinas. Kapit ko pa rin, nandyan pa rin sila. So, maraming ganyan, hindi lang siya, marami. Marami ng insidente yung nangyari sa atin na kahiyan na. Pero kumakapit pa rin sila sa posisyon, guys. Ayaw nilang mag-resign. Hindi ka guys sa ibang bansa, di ba? Kagaya ng Japan. Pag na-issue lang, kahit prime minister pa yan, o kahit na anong posisyon, magre-resign yan. Dahil ayaw nilang mabahiran ng kahiyan ang posisyon ng kanilang gobyerno. Dahil institution yan eh, di ba? Institution yan, kailangan ng respeto kasi ganun sila. Dito sa atin, hindi. Talagang pakapitan ng kapit yan, guys. So, dahil yun. So, dahil dyan, ang sinasabi ni Mike Abe, baka sabi niya, kaya ni si Robin Hood Padilla to, sabi niya na mag-resign. Dahil alam niyo naman, di ba, nung nagka-hearing din sa Senado, ayaw niya ng para lumalabas na pro-China siya. So, sa point na yun ako, sang-ayon ako kay Mike Abe. Kasi nga naman, di ba, gobyerno siya eh. Official ka ng gobyerno, tapos pinalalabas mo pro-China ka. Parang kumakampi pa, di ba? Sinisermonan niya yung mga official natin sa Philippine Coast Guard, sa mga military. So, kumbaga, talagang parang nangingibabaw kay Idol Robin na siya yung may alam sa ganong kalakaran. Pero kung tutusin, kung titignan mo yung nasa Senado sa hearing na yun, mga expert yun na talagang yung trabaho nila, alam nila. Di ba? Alam nila kung ano yung ginagawa nila. Kaya nga, dun siya talaga maraming bumatikos kay Idol Robin. Na magpa siya hanggang ngayon, talagang nakita si Robin na maka-pro-China daw. So, ito guys, panoorin nyo muna itong video ni Mike Abe na pinarinig yung speech ni Subiri at yung hamon na nga niya kay Idol Robin na
mag-resign na sa Senado. Alright? So, pasok. Despite the pendency of his election protest at the Senate Electoral Tribunal. My political detractors, Mr. President, began calling me ugly names and dragging the name of my family in entirety. In other words, Mr. President, the trial by publicity has begun. The trial at the Senate Electoral Tribunal, where this issue could have been properly ventilated and resolved, has been practically set aside. Sa harap ng Diyos at sa harap ng tao, ay nais kong pagtibayin na hindi ako nandaya at wala akong kinausap upang mandaya para sa akin sa halalan. Lahat ng akusasyon laban sa akin ay pawang walang katotohanan. Let me repeat, Mr. President, I did not cheat. I did not ask anyone to cheat for me. And my family and I will never. Ayun. So, yun po yung yan yung speech po ni Senador Juan Ponce Enrile nung panahong yon. Okay? Well, dali lang at iniipit lang natin ito. Ganito yan. Kaya ko po pinarinig sa inyo dahil po ang dami nagsasabi sa mga comments, reaksyon dito sa channel na ito, Mike Abby Opinions, at sa iba-ibang mga balitaan sa media at social media na nagsisisi at ang sabi nga nila ay dapat mag-resign si Senator Robin Padilla dahil mo sa kanyang mga sinabi na pro-China ang dating at hindi sumusunod sa policy ng ating gobyerno samantalang siya ay Senador-elect. So, itong si Zubiri, kaya ko pinarinig po yan, baka hindi nyo, baka nakalimutan na nyo, 12 years ago, August 3, kung di ako nagkakamali, 2021, nung siya ay mag-speech kasama ang kanyang pamilya doon sa gallery ng Senado. At nag-resign, mahaba po yung speech na yun pero hindi ko na pinarinig lahat. Nag-resign siya dahil nga kung nasisira daw ang kanyang pangalan at ang kanyang pamilya dahil sa mga akusasyon sa kanya ng taong bayan. So pinangalagaan niya ang kanyang pangalan, ang kanyang pamilya, ang kanyang sarili. Nag-resign sa kauna-unahang pagkakataon. Yun po yung record na ang sabi ko nga, kaya-kayang gawin ni Senador Padilla yung gano'n. Ganito, mas matindi po itong issue ng kay Robin Padilla kaysa sa kay Zubiri. Ang kay Zubiri, pagdududa lang na na-involve siya sa dayaan sa eleksyon na ang kalaban nun ay Pimentel noong 2007. Kaya after 4 years, nag-resign siya. Meron pa siyang 4 na taon na term dahil 8 taon ang senador. Nag-resign siya. Nagulat ang mga senador noon. Talagang nagkaroon ng 100% quorum doon sa Senado. Pumasok lahat talaga sila dahil alam nila mag-i-speech at magre-resign si Senador Zubiri dahil sa issue. Ganong katindi po yung paninindigan ng mama. At hanggang ngayon, dala-dala yan. Kaya nga nung si Senador Padilla ay nagsalita at kinokontra yung presensya ng Amerika sa West Philippine Sea doon sa public hearing sa Senado, dumating si Zubiri doon at pinanindigan niya. Mali yung sinabi ni Padilla at siya naniniwala, karapatan ng Amerika, karapatan ng Pilipino, ipaglaban ang West Philippine Sea dahil nasa sa batas. So ganun po yung prinsipyo ng mama. So pinarinig ko sa inyo yan para kayo magkaroon ng idea. Tulad ng sinabi ko, malakas din ang panawagan na mag-resign si Padilla dahil nga doon sa kanyang sinasabi nila ay mali dahil siya ay senador pero parang kakampi ng bubuli, ng water cannon, laser, di ba? Halos mabulag yung Philippine Coast Guard natin. Laser, water cannon, harassment sa mga mangingisda, harassment sa Coast Guard, pagkuha ng mga coral, likas na yaman, yan po eh. Pero siya ay papur pa rin doon. So, yun ho yung issue kaya ko na iparinig. Nasa inyo po yan. Kaya nga ang tanong, ulitin ko, kaya ba ni Senador Padilla yung ginawa ni Senador Zubiri sa issue lang ng political, sa eleksyon, dahil nasisira yung kailang pangalan, pinangalagaan niya yung pangalan. Nag-resign o tahimik. Pero alam ba niyo ang nangyari doon? Yung dumating, So yun, napanood nyo, di ba guys? Talagang mainit ang ulo ni Mike Abby guys, di ba? Talagang pinakita. At nung bandang huli, di ba, pinakita nung bandang huli, kaya ni Senador Robin, no? Sabi niya yung mag-resign. Kaya gusto niya talagang mag-resign. Dahil nga dito. So yun lang nagiging problema natin sa mga opisyal, di ba guys? Na talagang sa popularity lang, nananalo sila, kahit hindi naman nila alam yung kalakaran sa pagiging isang senador, congressman, o kahit na anong posisyon mga.
Naalala ko tuloy si Dolphy, guys. Noon kasi si Dolphy nililigawan ng mga politiko. Sabi sa kanya, tumakbo ka, tumakbo ka. So, sagot naman daw niya, pwede naman ako tumakbo at alam ko mananalo ako dahil marami siyang fans, di ba? Hindi naman sasalba at marami natutuwa sa kanya. Pero sabi niya, ang tanong dito, kung mananalo ako, anong gagawin ko naman sa Senado? Wala naman akong alam sa batas, di ba? Hindi naman ako abogado. So, hindi siya tumakbo ng pagka-senador kahit alam niyong mananalo siya. So, sana mga ganon yung out of delicadeza. So, ngayon, dahil nga nung naglabas ng statement itong si Idol Robin, sabi niya na mga KSP lang yan eh. Ang tinutukoy niya dito yung mga taong personalidad. Yan, kasama si Mike Abe, si Ronald Llamas, yung dating presidential advisor ni Pinoy Aquino, di ba? Noynoy Aquino. At yun na nga, bumuelta. Kasi sabi nga ni Robin, bumatikos kasi si Robin. Ang sabi niya dito, sa panahon nyo, nawala ang Scarborough Shoal. Sabi niya, kaya wag na po kayong pumapel sa panahon namin. Yun na, tinutukoy niya yung Aquino administration. So, sinabi na to kay Ronald Llamas na September 2023. Pero rumesh back dito si rumesh back din si Llamas, hindi ko lang na-record guys. Si Trillanes naman ang rumesh back kasi di ba Noynoy Aquino rin ito na dito. Sabi niya, if there is no physical occupation by China and there are much stronger legal Philippine claims, what is now the basis of this open, sabi niya. Tapos sabi niya, repeated lie that we lose Scarborough during Pinoy administration, wala. Sabi niya to Senator Robin Padilla, ito na. My unsolicited advice sa'yo ay mag-research o magtanong sa iyong mga advisors o staff bago magsalita tungkol sa mga importanteng bagay. Yan guys, Robes back din si Trillanes dahil nga pinagbibintangan na ng panahon ni Aquino, nawala daw ang Scarborough. So yun guys, kayo, malaya po kayo kung anong gusto nyong, sa tingin nyo, tama ba si Mike Abe na pag-resign na itong si Idol Robin dahil nga nagmumukhang pro-China nga siya, di ba? So karapatan naman niya, actually siya naman elected na senador ng taong bayan, so medyo mabusisi kung tatanggalin siya, pero kung mag-resign, mas madali, di ba? Pero nasa kanya guys, siyempre siya yung may posisyon dyan kung anong pahihiralin niya. Pero sa ngayon, talaga maraming bumabatikos kay Senador Robin Padilla dahil nakikitaan siya na parang pro-China talaga. Alright? So, hanggang dito na lamang guys. Abangan susunod yung vlog. Thank you very much po.